mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Ano na? Hello po sa mga nanonood dyan. Galaw-galaw para hindi ba stroke, di ba? Like then pag may time, di ba? Anyway, wag na tayo magpa-chumpik-chumpik pa. Ganito ang ating pa-live ngayon. Hindi pala ito pa-live. Ang ating podcast ngayon, ayan, ganyan, no? Siyempre, itago muna natin ang ating pagmumukha. Parang mas ganado ako pag ganito eh. Parang na-miss ko yung ating yung ating voice over, ayan, sa ating mga pa-reels dati, no? But anyway, kamusta naman kayo dyan? Ayan, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Nakakaloka itong mga balitang ito na kumakalat sa social media, my goodness. So, eto nga daw ang 2025 Grand Slam Queens. Nakakaloka. Ba't ganito ang ginawa? Sa Miss Universe competition na naganap lang ngayong buwan at ngayong taon, 2025, ang sabi dito ay presenting the presenting the extraordinary winners of the Miss or most respected international beauty pageants. Ayan, as you can see dyan mga buwek, so nakakaloka ito. So nandyan nga ang Miss Universe, nakakaloka, not found, not recognized. Nakakaloka naman. Sobrang ipinaimburnal na ng bonggang-bongga itong Miss Universe organization ng mga pageant fans. Ano na nga bang nangyari? Nakakaloka ito, no? Tapos ito naman, syempre, nandiyan pa rin ang Miss World na si Opal Suchata from Thailand. Nandiyan din ang Miss Grand International 2025 ang ating kababayang si Emma Tiglao. Ayan, from the Philippines. And of course, ang Miss International na talaga naman na dinaluhan din natin, di ba? Nung nakaraang gabi lang yan, mga buweks. Ayan, si Catalina ng Colombia. And of course, si Miss Supranational Ecuador ng Brazil. Ayan, at saka si Miss Earth, si Natalie ng Czech Republic. Na akaloka. Eto mga buweks ha, sa totoo lang medyo nakakalungkot. Medyo talaga. Hindi medyo, nakakaimbudo. Kasi nga nakakainis talaga itong Miss Universe, no? Ayan, hindi lang sa hindi lang sa resulta. And anyway, in general. For example, ikaw, nanood ka ng Miss Universe, nag-effort ka, nag-ipon ka, nagpunta ka ng Thailand, nag-travel ka, or kahit na hindi ka nag-media, di ba? Huwag na tayo magpaka-feeling entitled, di ba? Let's say, sabihin na lang natin, hindi ka media, ganyan. So ngayon, syempre, nandun ka sa Miss Universe, kahit na nandun ka sa costume lang, sa prelim and finals, nakakaloka, di ba? Syempre, kahit na papaano, gumastos ka pa rin, di ba? Ako gumastos talaga ako mga buwengs para kay Atisa manalo, pero syempre, hindi niya naman hiniling yan. Kagustuhan ko lang yan mga buwengs. Pero ito nga, no, nakakaloka lang kasi na gumastos ang mga tao, bumili ng mga VVIP, kahit na hindi VVIP yan, kahit na nandyan lang yan sa general admission. Pero syempre, come to think of it, my gosh, di ba? Gumastos ang mga tao na galing pa sa iba't ibang sulok ng mundo na talaga namang sobrang layo ng mga pinanggalingan ng mga taong ito, ng mga pageant fans, para lang makarating dito sa Miss Universe na ginanap sa bansang Thailand. Tapos ang nangyari, mga ganito lang. Kung ano-ano mga kadramahan, di ba? Hindi naman tayo nagpunta dyan para sa mga kadramahan, di ba? Mga buweks, nakakaloka lang talaga. Tapos ngayon, syempre, parang kung iisipin nyo, yung mga tao na nag-ipon ng pera para makapunta sa Miss Universe, para suportahan ang kanilang mga pambato. Tapos ganito lang, nilaro lang tayo ng bonggang-bongga nitong organization na ito. Di ba? Kasi mahirap sabihin na, na hindi totoo yan, pero kasi naglalabasan ang mga resibo sa kabilat kanan. Sa kaliwat kanan, ayan, sa iba't ibang sulok ng mundo.
sa social media. Nakakaloka ito mga ito. Wala nang ginawa kundi maglaro-laro. Akala siguro nila nakakatuwa sila, di ba? Hindi nila naisip ang paghihirap ng mga taong bayan, di ba? Para lang makapanood ng Miss Universe. Ang sinasabi kasi nila, Miss Universe is Miss Universe. Totoo naman yan. Kaya lang syempre, kahit na papaano, kahit na sabihin pa natin Miss Universe dyan, merong hangganan ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi ito mananaig kung ganyan talaga ang laging ginagawa nila, ang kalakaran nila sa mundo ng pageantry pagdating sa Miss Universe. Diba? Sa totoo lang, dahil ngayon, sa panahon ngayon, ang dami nang naglalabasan na pageants, international pageants. Sabi nga nila, sa mundo ng pageantry, hindi lang lahat sa lahat ng aspeto mga buweks. Hindi ka laging nasa ibabaw. Ngayon, kung hindi mo pangangalagaan ang organization at kahit na ano pang bagay na meron ka mga buweks, mawawala ito ng lubusan. Mapapaimburnal ka ng bonggang-bongga katulad ng nangyayari ngayon sa Miss Universe. Kaya naman ito mga runners-up, di ba? Mga runners-up dito sa Miss Universe ay talaga naman, hindi naman natin masabing nag-unite or nag-usap-usap sila. Hindi sila nag-a-update ng kanilang mga placements doon sa kanilang social media, sa kanilang Instagram. Bakit? Kasi nga ramdam nila mismo ang mga pangyayari sa Miss Universe. Ramdam nila mismo ang mga hinagpis ng mga kababayan nila, lalong-lalo na lahat ng pageant fans sa buong mundo na talaga namang nakakaloka ito. So, anong gagawin natin ngayon? Diwa? Siyempre, sasabihin ng mga ibang tao, hindi natin matitiis yan kasi nga Miss Universe, ganyan-ganyan. Pero kung saang banda nyo tingnan, mga buweks, kahit na saang banda, ngayong Miss Universe, ang pinakamalala, ang pinakamakalat, ang pinakapaimburnal na pageants na naganap sa mundo ng pageantry na nakakaloka naman talaga na halos isinusuka na ng maraming pageant fans. Etong Miss Universe, nakakaloka. Ayan ha. Kahit nga sa bansang, bansang Mexico, no, nakakaloka rin. Siyempre, hindi rin nila tanggap na nanalo sila sa Miss Universe. Kasi nga naman, siyempre, kitang-kita nga naman talaga kung sino talaga ang dapat nanalo dyan. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, nung ating palive, bago ako nagpunta dito sa Bali, Indonesia. Nung nasa airport ng Japan, diwa? Nasa McDonald's pa tayo niyan, diwa? Ang sinasabi ko nga sa inyo, syempre kumakalat nga itong si Cote d'Ivoire. Nasaan na ba yun? Hanapin ko muna si Cote d'Ivoire. Ay, si Cote d'Ivoire at saka sa Philippines. Ang sinasabi daw na dapat daw itong si Cote d'Ivoire ang nanalo ng Miss Universe. Ayan, nakakaloka. In fairness naman kay Cote d'Ivoire, in fairness naman sa kanya, pwede rin naman siyang manalo. Pero, alam niyo mga buweks, yung final Q&A, ayan sa top 5. Ayan talaga yung basihan mga buweks. Kahit na balibalik na rin natin ang mundo mga buweks, di ba? Si Atisa Manalo talaga ang nanlamon ng mikropono, ang nanlamon ng ganda mga buweks. Alam natin yan. Huwag na tayo maglokohan, di ba? Kaya ako, nagtataka rin na talaga ang mga buweks. Bakit nahahype itong si Cote d'Ivoire? Kasi naman itong si Raulul, talaga namang hinipe si Cote d'Ivoire dahil sa kanyang passport kineme, diba? Okay, napaingay yung pangalan niya. Pero kung tutuusin lang, kung titignan yung mga buweks, no? Etong si Cote d'Ivoire ay nilamon ng buong buo ni Atisa Manalo, hindi lang sa ganda, pati sa sa communication skills. Kaya hindi mo rin naman masabing panalo siya. Siyempre, back to zero yan, di ba? Kung titignan mo, okay, sabihin natin, okay, sige, si Cote d'Ivoire pa rin, yung maganda yung communication skills daw. Pero pagdating sa final Q&A, si Atisa Manalo ang nanlamon talaga. Ngayon, kung i-base nila, sasabihin nila, hindi naman Q&A, hindi na yan IMG era, ganyan, bla bla bla. Hindi rin Siyempre, mas maganda pa rin sa Atisa Manalo sa kanya kasi nakita ko siya sa personal di ba? Nakakaloka ito, di ba? Maganda naman si Cote d'Ivoire, pero siyempre naman, di ba? Tapat din naman kay Atisa Manalo, Diyos ko Lord. Parang, ay nako, hindi naman sa pang-aano Siyempre, angat na angat pa rin ang ganda ni Atisa Manalo, mga buweks. Di ba? Kung talagang ganda lang ang pagbasihan ng ng pagkapanalo ng Miss Universe, sabihin nila na hindi na ito IMG era. Talagang lamon na lamon din itong si Cote d'Ivoire. Di ba? Namayagpag lang si Cote d'Ivoire kasi nga, syempre, nag-join na yan ng pageants dati. Ganun din naman si Atisa Manalo, di ba? Di kalibre din naman si Atisa Manalo. Veteran din naman siya, di ba? Anong kaibahan nila? Yung ganda.
Ano pa? Siyempre yung communication skills. Bakit? Siyempre kasi ang iniisip natin dati, si Cote d'Ivoire, ang manlalamon na mikropono pag nakapasok ito ng top 5 or top 3. But unfortunately, walang top 3 na naganap at may top 5. At syempre, nandyan ang ating Reynang sa Atisa Manalo na talaga namang pinatunayan na kayang-kaya niyang bardagulin, ipaimburnal itong si Cote d'Ivoire. Gusto ko rin si Cote d'Ivoire. I like her. Pero syempre, kung talaga pagbabasehan mga Bwex doon sa final Q&A, si Atisa Manalo talaga. Di ba? Kahit nasabihin pa nilang si Cote d'Ivoire yung bumubulang bunganga, at isa pa rin, di ba? Huwag na tayo maglokohan. Sa ganda, okay, bigyan na natin yung talino kay Cote d'Ivoire, pero wala di ba? In reality talaga, I mean, sa totoo lang tayo, no? Nilamon siya ni Atisa Manalo, kaya hindi itong pwedeng manalo kung halimbawang mag-decide sila kung matanggalan ng corona itong si Bechiko. Diba? Sino ipapalit nila? Si Chai Chai. Diba? Isa rin yun. Nakakaloka ito. But anyway, bahala na si dyan. Si Raulul kung ano-ano mga pinaggagawa niya sa mundo, diba? But anyway, nakakaloka naman ito. Dito naman tayo kay Ito naman, Diyos ko Lord. Ito na. Ito namang si Puerto Rico, 'di ba? Mag-host nga sila ng na Miss Universe 2026 mga Bwex. Ayan na. So mag-host sila ng Miss Universe 2026. Ito na. Siyempre, no? Ang sabi dito, Puerto Rico request transparency in Miss Universe. Ayan, tama lang yan mga Bwex. Tama lang yan, sa totoo lang, no? Siyempre, gagastos sila ng milyon-milyon na dolyares, di ba? Ayan hindi yan basa-basang halaga lang. US dollars ang kanilang ipapamudmod, di ba? So ngayon nga, siyempre, ang daming mekos-mekos dito sa pamumuno ni Raul, no? Ayan, nakakaloka ito. Siyempre, hindi papayag ang Mexico tuloy, ang Puerto Rico ng ganun-ganun lang ang sabi dito. Puerto Rico request transparency in Miss Universe amid questions about the future of Miss Universe 2026 and the stability of JKN Global Group. Nakakaloka. The executive director of the Puerto Rico Tourism Company, Willianette Robles Cancel, confirmed that the island remains as the official headquarters of the competition, which is targeted for November of next year. O diba, sa November pa rin siya. Ito pa. In addition, he revealed, he ba o she? Ito na nga lang, he revealed that the government requested a meeting with the Miss Universe team to address concerns and demand greater transparency in the pageant process. Tama lang naman yan mga Bwex. Tama lang yan na mag-demand sila, no? Kasi hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng ganun-ganun lang gagastos sila ng malaking halaga, diba? Tapos ganyan na mangyayari. Nakakaloka naman yan, syempre, diba? Kung ganyan ang gagawin ni Raul, ay naku, good luck na lang talaga. Ang sabi pa dito, nasaan na ba tayo? Nawala ako. Dito na nga lang. On Monday, we requested a meeting with the Miss Universe team to attend various issues and discuss the plans and adjustments to implement on the island, which include greater transparency in the final result of the contest, the official said in written statements. Ito pa, according to Robles Cancel, the agreement regulates the responsibilities between the two parties and establishes the necessary mechanism, nakakaloka, to guarantee the event. Ayan. At the moment, Puerto Rico maintains a contractual pala, tanga lang. Agreement with the organization of Miss Universe establishing the island as the official venue of the pageant in 2026 she affirmed, nakakaloka mga buga nito mga ito. The tourism company confirmed that the two official payments were already
disbursed. Ayan, according to the required controls and validations. The first of $1 million. Ayan, grabe, di ba? Was issued after the signing and resignation, or ano ba yan? Registration! Ano ba? Nakakaloka naman! Ayan, of the contract in the office of the comptroller. Ayan. The second, eto pa, out of $2 million, nakakaloka ito, raised the total of $3 million disbursed. Ayan, it was known that on December 8, a third payment of 1.5 million must be made. Ay, grabe naman pala Miss Universe. Ito pa, to complete the first $4.5 million of the $9 million that the government will invest in this initial stage. Grabe naman. The confirmation comes as the organization's owners, Raul Rocha and Anjakra Jutatip, face allegations related to alleged corruption. Ayan ang mga kumakalat-kalat ngayon sa social media. Nakakaloka ito. Robles canceled claimed that the contract includes clauses that protect public money in case of cancellation or non-compliance by JKN Universe. Ayan. Ito pa, the official emphasized that Puerto Rico has begun to receive international exposure associated with its designation as headquarters. He mentioned that the governor's message delivered in Thailand would be worth equivalent to $22,500. Grabe, nakakaloka ito. Grabe mga bugahan, mga buweks, diba? Ito nga si, diba? Ay, nako. Itong si Raul, ang daming mga kinakaharap na mga issue-issue ngayon. Sana maayos yan, mga buweks. Sa totoo lang, no, Puerto Rico must insist. Ito lang, mga buweks, on transparency, in fairness naman, di ba? Dapat talaga mag-insist talaga sila ng transparency para sa fairness ng laban, di ba? Katulad nung dati. Pero kasi dati, meron ng ganyan sa Miss Universe, yung nilalabas nila yung mga scores, kaya lang hindi ko alam kung kailan taon yun. May isang judge na parang mababa yung binigay niya sa isang bansa. Tapos talagang binash siya ng bonggang-bongga, mga buweks. Nagkaroon pa nga siya ng mga death threat. Oh my God, nakakaloka yan, di ba? So kaya tinanggal nila ang transparency sa Miss Universe. Nakakaawa rin yung judge na yon. Ito pa, no? So the government pays to host the pageant. So karapatan nilang mag-demand, di ba? Siyempre, hindi biro yung million-milyong dollars na yan. Due to bad press of Miss Universe, siyempre, yung sa mga nangyari ngayon, di ba? Instead of bringing money into the country and promote tourism, parang hindi ganun yung mangyayari, di ba? So baka mamaya, maging pangit yung dating, di ba? Or malugi sila, parang ganon. This could go bad since fans and vloggers might avoid the pageant altogether, di ba? So, syempre, hindi nyo alam kung yung iba magko-cover pa ba dyan or sa bahay na lang, ganyan-ganyan, di ba? Kumbaga, not all Latin pageant fans supports Miss Mexico talaga. Sa totoo lang, ang dami dyan, kahit na yung Colombia, binu nila talaga yung Miss Universe, pati si Mexico nung nanalo. Ang daming bansa sa Latin America talagang ayaw nila yung nanalo, no? Kasi nga syempre halatang mekos-mekos talaga. At saka ba mukhang si Raul lang yung namili kasi nga walang tabulator eh. 'Di ba? Ayan ang inaano ng mga tao, dinidiman, bakit daw walang tabulator? Nakakaloka. If the owner fails to fix this, sa totoo lang, no, this could be very bad. Sa totoo lang, mga buweks. Kaya dapat ayusin talaga nila Raul yan at saka ni Anne. Many have unfollowed Miss Universe. Di ba napansin nyo, bumagsak yung kanilang following. Lalo na siguro sa mga Latin Americas, lalo na sa Asia, and Europe naman, wala naman yung masyadong ganap, di ba? Kahit US. The owner should stop taking nonsense, to be honest, no? Parang he is digging his own grave lang talaga. 'Di ba? So nakakapanghinayang ang Miss Universe kung talagang mawawasak lang, sayang yung kredibilidad na nawala na.
at saka yung integridad ng Miss Universe ngayon, nakakaloka lang talaga mga buweks, no? So, make the pageant score of judges seen on screen. Talagang para makita nating lahat kung sino talaga yung mga paimburnal dyan at kung sino talagang mga binigyan ng mga matataas ang scores para maiwasan yung mga luto-luto dyan, di ba? Nakakaloka like before, di ba? Sa swimsuit, sa interview, and sa gown, ganyan-ganyan, di ba? Pati sa communication skills na rin, di ba? There should be a recount of transparency, sa totoo lang, di ba? Buti pa itong mga Miss Earth, Miss World, Miss Grand, kahit na papaano itong Miss Globe, Miss International, di ba? Kahit papaano yung mga kinoronahan nila, talagang deserving talaga, di ba? Puerto Rico, sa totoo lang mga buweks, no, deserved to be sa top 5 talaga, no? Dito sa Miss Universe 2025. Kasi dun sa performances nila, sa top 30 pa lang, si China at saka si Puerto Rico, kahit sino sa kanilang dalawa, pwedeng pumasok sa top 5 talaga. Deserve nila yan. Kaya nga lang, ayun, di ba, mag-host ang Puerto Rico, pinaimburnal ka agad, nakakaloka lang, di ba? Hay nako, ewan ko ba dito sa Miss Universe organization talaga, no? When the world, kailan ba tayo matututo, no? To not trust scammers. It's like, parang it's clear na as day, parang yung masasabi ko na, that they are based on their, ay nako, ang tawag dito, parang based na sa warrant of arrest nila. Di ba? And environment, in illegal activities nga yung mga nakichismis diyan. Pero, syempre, we're not sure pa. I mean, wala naman tayo mga, mga masasabing mga proof or evidence na si Raul Rocha about his cases na kinakaharap ngayon. I mean, we cannot say anything yet, no? Until, di ba? Until found guilty. Ganun nga yun, di ba? So, it's hard to judge din Raul, di ba? Pwedeng siguro nandaya siya sa Miss Universe, but yung mga allegations sa kanya, we're not sure about it. So, minsan, mahirap din pumatol sa social media pag nag-post ka ng ganyan. Baka mamaya, mapaimburnal pa tayo. So, let's just wait na lang sa mga news. Diba? Kasi baka mamaya, mga propaganda lang yan, para kay diba? Against Raul, ganyan-ganyan. Siyempre, hindi rin natin alam, diba? So, ayun, hintayin na lang natin yung mga talagang kung meron talaga, bahala ng korteng sa kanya. Pero ito lang mga buweks, sa totoo lang, walang nakukulong na mayaman, di ba? Alam nyo yan. Walang nakukulong na mayaman, mga buweks. Kahit na yan si Halu the Universe, ko, ang daming pera niya, mga yan. So talagang hindi makukulong yan, kahit na may mga kasalanan pa yung mga yan, di ba? Ay nako, sa totoo lang, no, many Pinoy fans, talagang hindi na nagtitiwala dito sa Miss Universe organization, no? Talagang napaimburnal na ng bonggang-bongga itong Miss Universe. Kung paano yung nararamdaman natin sa dati sa Miss Grand International. Ganyan na rin yung nararamdaman natin dito sa Miss Universe ngayon, di ba? Truth will set us all free. Sa totoo lang, kaya dapat ilabas nila yung talagang katotohanan, di ba? Show this scoring on TV screen if you want transparency for the people to believe that there's no manipulation by the president or the organization. Di ba? Dapat ganun naman talaga. Ibalik na yung era na nakikita yung yung scores, di ba, ng mga judges sa screen para mabawasan yung kanilang mga issue-isyong ganyan. At saka sana ibenta na ni Raul yung yung Miss Universe, mga buweks, di ba? Na siya. Nakakairita na. Sabi ko sa inyo, etong si Raul sabi ko sa inyo nung una tahimik, di ba? Pero talagang nakakatinik. Di ba? Sabi ko sa inyo, pag tahimik, yan pa talaga yung malala, di ba? But anyway, dito naman tayo ngayon. Dito, ito na nga ang sinasabi dito, no? Miss Universe daw, ayan, no? Abandons Miss Universe 2025 results. Former beauty queen continues her term. 2026 host cancels hosting. Ito, totoo kaya ito? Pero ito lang, no? Kung gagawin nila ito, halimbawa tatanggalin nila ng corona itong si Mexico, no? Itong si Fatima, tapos itutuloy-tuloy si Victoria Thielvig. Si Victoria Thielvig nga nung reign niya, wala nga tayong napala Wala nga siya masyado na pala, puro pictures, ganyan-ganyan. Tapos ibabalik pa siya. Mas maganda na, instead na gawin nila yan, na i-continue nila yung reign ni Victoria Thielvig, gawin na lang nila, ibigay na lang nila sa karapat-dapat na talagang dapat na nakoronahan ngayong taon. Diba? To celebrate yung pagkapanalo ng tao talaga na dapat na nanalo, diba?
Kesa ditong ibabalik pa si Victoria na sobrang kaarte, charot, na hindi attend ng mga event sa Miss Universe na itong 2025, di ba? Walang ginawa kundi magliwaliw sa Thailand. Mag-picture-picture, di ba? Biglang dumating na lang doon sa saan ba yun? Sa swimsuit competition nila sa Pattaya, di ba? Nakakaloka. But anyway, kung ano may mangyari dito sa Miss Universe, tignan na lang natin, no? Ito pang pasabog, mga buweks, no? Ang sabi dito, ito na. Nakakaloka ito. Ang sabi dito, Miss Universe Puerto Rico, ayan. Ang sabi dito po, post ito ni The Crown Officials, ayan, shout out. Sabi niya, the host of the 75th Miss Universe pageant, ayan, in 2026 has issued an ultimatum, ay nakakaloka ito, to the Miss Universe organization. So binigyan na nga ng ultimatum, di ba? Ang sabi dito, they must send a decision maker to discuss clear, transparent, and auditable terms by Monday. Ay, Diyos ko, Lord! Nakakaloka ito. December 1st, ayan. Otherwise, the entire event will be canceled. So, paano yung binayad nila? Mabawi pa kaya nila yun? Baka magaya ito kay Ninong, di ba? Nung muntik niya nang bilihin ni Chavit Singsong yung, alam niyo ba yung istorya na yon? Yung muntik niya nang bilihin yung Miss Universe, yung dineposit niyang $5 million na hindi na niya na-refund, di ba? So, baka ganyan na mangyari sa Puerto Rico at magkadimandahan sila. Ang sabi dito, senior executives from Puerto Rico's tourism industry have issued an ultimatum. The hosting of the Miss Universe pageant on Puerto Rico must be transparent and fair, subject to the review of the results by the international audit firm. Otherwise, the $6 million ay nakakaloka hosting rights contract will be canceled. Ay nakakaloka ito. The licensing fees and investments, ayan, which total over $11 million. Ay nakakaloka. Are government funds. Grabe ang Puerto Rico, no? Talagang nakialam yung yung gobyerno. Yan ang maganda pag may ganyan-ganyan, no? Yung naikisaw-saw yung gobyerno para may malaking tulong, no? Kasi syempre sa tourism nila yan di ba? So sana sa Philippines, ganyan din. I think kaya naman ng Philippines. Kaya lang, I don't know kung bakit ayaw nilang Pero yung mga natin, ang dami nilang sa gobyerno, ang daming naibubulsa. Ewan ko sa inyo, puro kayo kalokohan, charot. Must be transparent and clear daw. Ayan. Nakakaloka naman yung mga kaganapan ngayon, mga buweks, diba? Sana matapos na yung mga ganitong issue sa Miss Universe. Well, anyway, kahit saan namang pageants, may mga ganyan-ganyan. Siyempre, depende pa rin talaga, sabi ko sa inyo Ang may-ari pa rin ng pageants, mga buweks, ang masusunod talaga kung sino yung gusto nilang manalo. Diba? Kaya nga lang, ang pangit na nangyari dito sa Miss Universe, siyempre, halatang-halata yung pangluluto kasi nga walang tabulators, di ba? So halatang-halata kung paano nila talagang sinunog ng bonggang-bongga ang kanilang niluluto, kaya talagang napaimburnal sila, di ba? Kasi nga, dahil wala nga tabulators, kaya talagang lahat napunta kay Raul, ang sisi, di ba? Hindi masisi si Hello the Universe kasi nga, wala si Hello the Universe dyan, di ba? So absuelto siya, mga buweks. But anyway, dito naman tayo sa sa positive vibes naman tayo, mga buweks. Ito namang ating reynang si Chelsea Fernandez. Ay talaga naman. Nakita ko yung mga candidates, mga buweks ng Miss Cosmo. Siyempre, ang gaganda niyan sa headshots, di ba? Pero kung titignan nyo talaga, naku, makikita nyo na, naglabas na nga tayo ng ng second hot picks natin na talaga naman nangingibabaw ang ganda ng ating reynang si Chelsea Fernandez na talaga namang hindi nagpapakabog, di ba? Talaga namang nanlalamon ng ganda at alam naman natin ang communication skills ni Chelsea Fernandez ay hindi rin ito nagpapaawat. Lumalamon din ito ng mikropono at hindi nagtitira ni Abo. At talaga namang kayang-kaya niyang ipaimburnal ang maraming kandidata sa Miss Cosmo, di ba? Marami ding magaganda. Siyempre, Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin na si Chelsea Fernandez lang ang maganda. Siyempre, maraming maganda.
Pero ang beauty ni Chelsea Fernandez ay hindi rin nagpapahuli. Kayang-kaya niya ring makipagbardagulan sa maraming kandidata ngayong taon dito sa Miss Cosmo 2025 na ginaganap dito sa bansang Vietnam. O diba? So ngayon, sa mga paimburnal sa inyo na mga nagsasabing luto-luto ito, ay manahimik muna kayo. Diba? Kasi syempre lumalaban ang ating reyna. Diba? Baka mamaya kababash yung ganyan. At saka iwasan yung mag-comment sa ano ko. Sa mga post ko, mga buwet, mga paimburnal kayo, Tigil-tigilan nyo yung mga ganyan-ganyan muna dahil may lumalaban tayo dyan kandidata, di ba? Siyempre, alam nyo na, tayo dyan, magme-media tayo, alam nyo na, di ba? Salamat naman sa aking sister Akas na si Pawi na Missology. Ayan, tinulungan tayo makakuha ng accreditation, di ba? Kasi daw, namimiss niya na daw ako. Talagang nung nag-usap kami sa telepono, gustong-gusto niya akong pumunta doon. Ay, sige, sabi ko na nga, go na nga, ganyan-ganyan. Tapos yung isang may-ari ng Miss Cosmo, ito nga si Loy, na pinost ko sa social media na, alam nyo na kaming dalawa. Finalo back ako, mga buweks, ayan, sa Instagram na nakakatuwa din naman. Siyempre, thank you so much kay Loy. Ayan, di ba? Bigatin ang ating mga friendsters sa social media, di ba? Mga pageant owners, kamusta naman? Parade of Beauty, pukin ang ina mo. Ano ka na? Grabe ka. Bigat mo na. Charing na. Siyempre, dahil din yan sa inyong mga buweks. Thank you sa inyong lahat. And of course, sa mga kababayan natin, please don't forget to support and vote. Ayan, sa mga taga-Sultan Kudarat para dito kay Chelsea Fernandez na lumalaban ngayon sa bansang Vietnam para sa Miss Cosmo, diba? And of course, yung mga kababayan din natin, mga Pinay, ganyan, sa iba't ibang sulok ng mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas, huwag nating hayaan si Chelsea Fernandez na lumabang mag-isa doon. Dapat maramdaman niya ang tunay na spirit ng Pilipinas bayanihan. O diba, nakakaloka ito. O dito naman tayo ngayon. Kay Hello the Universe. Diba? Nakakaloka ito. Ayan, ang sabi nga, the search for an Jack Radutative. Nakakaloka ito. Ang sabi dito, mga buweks, Sabi nga kasi, Latina na daw ito, si Mother. Nakakaloka. Kasi nga, nasa Mexico na siya. So, totoo kayang give up niya na yung kanyang citizenship. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging Thai, nakakaloka. Ito nga ang sabi. Arrest warrant issued against an Jack Radutative in high-profile fraud case. Nakakaloka. A Thai court has officially issued an arrest warrant for businesswoman, media personality, and former Miss Universe owner. Oh my gosh. So, hindi na siya talaga owner. Ayan, An Jack Radutative, after she failed to appear at the scheduled reading of the verdict in a major fraud case involving her and JKN Global Group. The case centers on a 30 million baht, nakakaloka ito, investment fraud lawsuit filed against An Jack Radutative and her company. Oh my gosh. Although previously granted bail. Ayan, syempre maraming datong ito si Mother, di ba? Her absence in court was deemed intentional, prompting the court to release a warrant for her arrest. Grabe, ano nang nangyari kay Mother? Di ba, nakakahiya? Public figure pa ito, tapos idolo niya pa si Oprah, di ba? Nakakaloka, anong ginawa niya, di ba? Nakakaloka, nasira yung kanyang name. Grabe. In addition, the court has directed her bail guarantor to settle the full bail amount within 15 days. Grabe. The development marks a significant escalation in the ongoing legal battle, now drawing widespread public attention due to the high-profile nature of the accused. Nakakaloka ito at talaga namang nakakahiya, mga buweks. Ano yung nangyari sa kanya? Kumbaga, syempre, yung pangalan niya, di ba? Parang, syempre, pinaghirapan niya yung pangalan niya, yung mga paghihirap niya dyan sa business niya or kung ano may mga pinagagawa niya sa buhay, no? Tapos, ganito na lang yung nangyari sa kanya. Grabe, mga buweks. Nakakaawa din si Hello the Universe.
'Di ba? Hindi natin alam kung saan pupulutin itong si Hello the Universe. Sa imburnal na, nakakaloka. Alam niyo, sa totoo lang, naaawa ko sa sa mga anak niya. Nakakaawa, no? I hope they are okay, 'di ba? Kasi masyado pa silang mga bata. Kaedad lang yata ng anak ko yung daughter niya, 'di ba? Nakakaloka. Tapos anong mangyayari dun sa mga bata? Grabe talaga. But anyway, ito sana maayos yung sitwasyon ni Mother Hello the Universe, di ba? But anyway, ito naman, no? At saka hindi makukulong yan, mga Brex. Maraming datong yan si Mother, no? Pati si Raul. But anyway, dito naman tayo kay sa ating reyna, si Cyril Payumo, na nakakaloka rin na nasa Vietnam na rin, di ba? At lumalaban dito sa Miss Charm. Grabe in fairness naman dito kay kay Cyril Payumo Kitang-kita ko dito, ewan ko nakita nyo mga Buweks, alam ko kayo mga rin kayo Sa totoo lang, no, nag-glow ng bonggang-bongga itong si Cyril Payumo sa Vietnam. In fairness naman, at itong video na ito ay sa World Press. Thank you so much. Shout out. Ayan, follow nyo yan sa Instagram. Account yan ng Vietnamese. Ayan sa Instagram. In fairness, ang ganda ng suot dito ni Cyril Payumo. Talagang palong-palo ang kanyang damitan dito, pinaghandaan. Ang ganda-ganda ng makeup niya, ang ganda-ganda niya dito. Talagang nag-glow siya ng bonggang-bongga. At grabe siya mag-diet na sobra namang pumayat siya ng bonggang-bongga, mga Buweks, diba? Siyempre, ang daming sa kanya, nang baba sa kanya na tumaba daw siya or ganyan-ganyan. Kasi nga, meron siyang condition, diba? Pero yung effort niya, grabe din. Tignan nyo naman. Sobrang sexy niya na, di ba? Talagang pinaghandaan. Talagang laban na laban ang ating Reyna from the Philippines. At talaga naman ang mga Pampangas best girls. Di ba? Ang lakas ng Pampangas best ngayon, mga Buweks, Nakakaloka yung mga Reyna ng Pampanga na lumaban at lumalaban ngayon sa sa international pageants. Di ba? Talagang palong-palo ang mga beauty. Talagang hindi nagpapakabog. Kaya dapat tayo mga Pinoy ay support lang din, di ba? Huwag na yung bashing ng bashing. Tapos pag nanalo, sasabihin, proud Pinoy, punyeta kayo. Mga leche kayo, di ba? But anyway, good luck dito sa ating reynang si Chelsea Fernandez and of course, si Cyril Payumo, di ba? Double C, di ba? Ano kaya yung double C na yun, di ba? Chelsea and Cyril. Double C, hindi kaya ito two crowns? Cherai! Naisip ko lang, may masabi lang, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, ito pang pasyabog, mga Buweks, no? Nakakaloka naman ito. Ito na, ang sabi pa dito, ito daw si Fatima. Ito na Miss Universe 2025 from Mexico. Ito daw ang breaking news. Ang sabi dito, Mexican media reports that the newly crowned Miss Universe Fatima Bosch, may be stripped. Ay, nakakaloka naman. May ganun talaga. May be stripped of her title. My gosh! Di ba? Kailan kaya yan? Ay nako, kung ako tatanungin yung mga Buweks sana lang, etong si Fatima, syempre tuwan-tuwa pa siya na, syempre sineselebrate niya yung pagkapanalo niya, no? Hindi na nahiya. Di ba? Hindi na nahiya, talagang tinutuloy-tuloy niya pa rin, hindi niya ba nararamdaman na ang dami nang naiimbudo sa kanya ng bonggang-bongga, di ba? Hindi naman ako galit sa kanya, syempre hindi niya naman kasalanan yung pagkapanalo niya, di ba? Sa totoo lang, kahit sa kahit naman sino deserving na manalo. And deserving din naman si Fatima. In fairness naman sa kanya, no? Kaya lang syempre sa likod ng mga pangyayari, mga kadramahan, mula nang sumagot-sagot siya kay Papa Nawat, parang may isip mo na parang pinagplanuhan talaga, parang ganon. Although sige sabihin natin hindi nga ganon, no? Pero sa nangyayari ngayon sa reign niya, mga Buweks, na ang dami-dami ng yun, samut-sari ng mga issue-issue. Dapat siya na mismo, kung meron siyang delikadesa, siya na yung bumaba, di ba? Siya na yung bumaba, ganon. Kahit na di ba, lunukin niya na yung pride niya para ipakita niya na, alam niyo yun, na talagang may deserving at sinusuportahan niya yun, di ba?
Kasi 'di ba, sabi nga support the girls, support the women empowerment. So ngayon, syempre, yung mga katagang yan, hindi yan nakikita sa kanya. 'Di ba? Kasi alam niya sa sarili niya mismo na meron ng mekos-mekos eh. Alam niya sa sarili niya, syempre, alam niya na may issue-issue na. Ito pa between sa family niya at saka dito kay Raul Rocha. Pero siya pa rin talaga ang nagpupumilit sa corona sa title niya, di ba? Siguro kung siya mismo ang magkukusang bababa, mga bweks, sa totoo lang, siguro mas talagang mag-a-upload pa sa kanya yung anong tawag dito, mag-a-upload pa sa kanya yung mga tao, papalakpakan pa siya, baka lalo siyang mahalin, di ba? Baka bumaliktad, mag-turntable. Kasi ngayon, ang daming galit sa kanya, di ba? Let's say, wala siyang kasalanan, pero nadadamay na siya kasi nga, syempre, talagang ini-embrace niya yung pagkapanalo niya na alam naman natin na talagang parang hindi naman siya talaga, di ba? So sana talaga siya, bumitaw na siya, di ba? Para naman magkaroon siya ng, anong tawag dito, ibig sabihin magbalik loob yung mga taong sumama ang loob sa kanya. Di ba? Kasi sa pamamagitan niya, pag siya bumaba, mga bweks, talagang papalakpakan siya ng mga tao. Baka mamaya yung nagpa-follow sa kanya na, anong tawag dito, na 3.5 million na ba yan? Nakakaloka, di ba? Baka lalong mapahanga sa kanya, di ba? Mapanganga na, oh my God, kaya pala niyang bumaba, di ba? Ganon, para makita natin yung masasabi ko naman na meron din siyang kabutihang loob. I believe itong si Fatima, she's a very, very nice girl. I believe, kasi na-meet ko siya at saka mukhang mabait naman talaga siya. I think she's a very kind person, no? Kind-hearted. Kaya lang syempre, nadadamay din yung pangalan niya sa mga issue-issue na yan, sa Miss Universe, or hindi siguro nadadamay, o pwede rin talagang damay siya. So, ganun lang yon, kaya dapat bumaba na siya, para ibigay niya yung corona at saka title dun sa nararapat talaga. Walang iba kundi si Maria Atisa Manalo, Miss Universe 2025. Nakakaloka ito, But anyway, mga bweks, ano masasabi niyo dito sa ating mga chika ngayong gabing ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahin. Bye for now, mga bweks, and I love you all. Bye! See ya!